the consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit the way that we describe it is that we have it is a bare bones ASEAN Summit. Tuloy ang nakatakdang pulong ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Pilipinas sa Mayo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinuha niya ang pananaw ng kapwa ASEAN leaders at tinanong kung nais na ipagpaliban muna ang pulong sa gitna ng gulo sa Middle East. Base sa naging consensus, ngayon ang tamang panahon upang magsama-sama ang ASEAN nations nang mapag-usapan kung ano ang mga nararapat gawin. Ayon pa sa Pangulo, mas magiging maikli ang leaders meeting at tututok lamang sila sa tatlong mahalagang issue na may kaugnayan sa epekto ng Middle East conflict. We will be talking about three main subjects: about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. Those will be the three subject matters that we will be taking up in the ASEAN Summit. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba all day what we had planned. Dagdag ni PBBM, posibleng tuloy rin ang ikalawang ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. So sa ngayon, tentatively, tuloy pa yung sa November dahil importante din yun because the other world leaders will be coming here. Galing sa Europe, yung ating sa China, yung ating sa Korea, sa Japan, kailangan talagang pag-usapan lahat ng mga pangyayaring ito. So it's going to be very important also. Sinagot rin ng Pangulo ang naging panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tipirin ang gastos sa ASEAN. Ginawa na namin. Tapos na yun. That's why we did this. That's exactly why we did it. One of the big reasons why we did this. Yeah. Sa inihaing resolusyon ni Congressman Leviste, nais nito na ibaba na lamang sa 10 bilyong piso ang pondo para sa ASEAN mula sa mahigit 20 billion pesos na kabuuang pondo. Ang matitipidaan niya dito ay tulong na lamang sa mga apektado ng krisis. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, hindi isinasantabi ng pamahalaan ang posibleng amyenda sa oil deregulation law. Pero may mas dapat anyang tutukan ang gobyerno ngayon. You know, we will have to amend the oil deregulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate, what we can do immediately. Kagaya nung sinabi ko sa statement ko, kung ano yung maaari nating paratingin kaagad na tulong sa taong bayan, yun ang aming ginagawa. Yun ang namin pinag-iisipan ngayon. Ayon pa kay PBBM, bukod sa crude oil, patuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng gasolina, diesel, kerosene at jet fuel. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.